Sa isang panayam sa telebisyon, tinawag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na serial liar si Senadora Laila de Lima. Ani Alvarez, kahit may mga hindi pagkakatugma sa testimonya ng mga testigong humarap sa pagdinig ng kamera, lahat naman daw sila. Si de Lima ang itinuturong sentro ng kalakalan ng iligal na droga sa Bilibid. Bumuelta si de Lima. Sinabi niyang ipinapakita raw ng pananalita ni Alvarez kung gaano anya kakitid ang kanyang utak. Patunay raw itong nahusgahan na siya ng naturingang pinuno ng kamera bago pa man daw ang pagdinig. Dagdag pa ni de Lima, sana raw ay humarap muna sina Alvarez at mga kagaya niyang kongresista sa salamin at makikita raw nila kung sino ang bastos, walang galang sa kababaihan at tunay umanong sinungaling. Umani naman ang bating ko sa social media ang pagtatanong ng mga kongresista sa pagdinig kahapon. So, palakas ng palakas, mag-intensity 5. Kailan kayo nag-climax intensity 5? Anong year? At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag. Yan ba, nagsasama pa kayo sa isang kwarto yung mga araw na yan o hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. Sa isang pahayag ng mga kapartido ni de Lima na si Senador Franklin Drilon, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, tinawag nilang unparliamentary o hindi na ayon ang inasal ng ilang kongresista. Wala raw lugar sa Kongreso ang anilay bastos at mayabang na pagkatanong na tila raw kumukonsinti pa sa domestic violence. Maging si Vice President Leni Robredo na isa ring dating mamabatas, hindi nagustuhan ang inasal ng mga lalaking kongresista. It is a form of harassment. Kung susundan natin yung mga tanong na tinatanong, wala talaga siyang relevance sa kasong, wala siyang relevance sa investigation na kinakandak. Parang nangyari talaga slut shaming, pambabastos talaga. Pero ang chairman ng House Committee on Justice, dumepensa. Prinsipyo po ito, hindi po ito yung tinatawag nating gusto lang nating magpasikat o mag-flex ng muscles. Respeto po ang hinihingi namin sa lahat ng aming mga iniimbestigahan. Pinalutang din ni Kabayan Party List Representative Harry Roque ang posibleng disbarment case laban kay de Lima at pagtanggal sa kanya sa pwesto. Pero ayon kay Senate President Coco Pimentel, hindi basta-basta pwedeng sabihan ng isang kongresista ang Senado na tanggalin si de Lima. Very premature, kaya let us not be too excited about this. Let the House do what they have to do. Observe due process, observe proper procedure. Then give us the, give the Senate the official result of their findings. Tumanggi naman magkomento sa issue si Pangulong Duterte na isa sa mga unang nagsapubliko ng relasyon ni Dayan at de Lima. Halos kasabay ng pagsiwalat niya ng matrix na umano'y mga sindikato ng droga sa Bilibid. I cannot answer that because with indifference to our interparliamentary, I cannot criticize them. I cannot praise them. So I better keep silent. Paalala naman ng isang eksperto sa batas, hindi isang paglilitis ang pagdinig ng Kamara. Kaya wala raw mapapatunayan dito. Itong pag-hearing na sinasabing ito, hindi po ito paglilitis. Oo. Hindi naman pinagbibintangan o kinakasuhan ng kung ano man dito. Kaya hindi po pinapatunayan ang kung ano man bagay. Samantala, parang naburutan naman ng tinig ang hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Jovi Espinido. Nagsabi ni Dayan sa pagdinig na hindi siya kilala nito. Matatandaang si Espinido ang itinuro ni Eastern Visayas Drug Lord Kerwin Espinosa na siya umanong nagpakilala sa kanya kay Dayan. Bagay na itinanggi ni Espinido. Hindi ko nga nakita yung kay Dayan pero ang dami nagtawag sa akin, nagsabi, nag-text na nag-praise the Lord daw na hindi ka dinawit ni Dayan. Talagang sinabi niya na hindi niya ako kilala. Ever since. Naninindigan si Espinido na hindi siya tumanggap ni isang sentimo mula sa iligal na operasyon ng droga. Game of the Generals daw na may tuturing ang anay pagigipit at paninira sa kanyang kredibilidad. Sisirain ka kung makikita mo yung ikaw nagtrabaho ng mabuti, mabangga mo yung mga generals, no, mga matataas na ranggo mo. So magawa magawa na ang gawin, talagang sabihin natin na mapawala ka dyan sa grupo. Nagpiestahan sa Kamara kahapon ang mga detalye ng relasyon ni Rory Dayan at Senadora Laila de Lima. Bumuelta naman ang senadora, hindi kailanman dapat traidorin ang isang babae ng kanyang nakarelasyon. Narito ang report.
Hindi lang ang pagiging umano'y bagman ni Senadora Laila de Lima ang isiniwalat ni Ronnie Dayan sa pagharap niya sa Kamara kahapon. Kinuwento na rin niya ang mga detalye ng kanilang 7 taong relasyon. Ito'y kahit alam daw ng Senadora na may asawa si Dayan. Pag dalawa lang po kami, sa bahay na po sir, love na ang tawagan namin. Tinanggi naman ng dating driver at security aide ni de Lima na may sex video sila. Pero inamin niya ang tungkol sa kanyang bahay sa Orbiston, Pangasinan. Noong 2007, humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa. Sa pagtayo ng bahay, nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko. At yung 2 million galing kay ma'am. Gaya ng anumang relasyon, nagkaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. Minsan pangaraw, naging dahilan ng kanilang away si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita kasi yung bowler, ba't suot mo yan? Ito ang presidente ko, ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n sir. Mag-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po sir, walang basagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary de Lima po? Tuluyan naman silang nagkalabuan nang dahil sa isa pang aide ng Senadora. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Medyo mahina na po. Ano ba pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Natapos daw ang relasyon ni Dayan at ni de Lima noong Pebrero ng nakaraang taon matapos siyang pwersahang pagbitiwin sa pwesto ng Senadora. Sa kabila nito, sinabi ni Dayan na totoong minahal niya si de Lima. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Parang gano'n na po. Yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Alang-alang po sa batas, sir, pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni de Lima na hindi dapat traidorin o bastusin ng kanyang karelasyon ang sinumang babae. Kinalungkot din ni de Lima ang pagpapadala din sa kapangyarihan, takot at kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan niya noon para isalba ang kanilang mga sarili. Pero sa huli, handa raw si de Lima na harapin ang kanyang mga kritiko kahit nag-iisa na lang. Humarap na kahapon ang dating driver, bodyguard at sinasabing bagman ni Senator Laila de Lima sa pagdinig na mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa manay illegal drug trade. Dito ay dinitalye ni Ronnie Dayan kung papaano siya inutusan ng dating kalihim na kumuha ng pera sa suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa inilabas naman na pahayag ni Senator Laila de Lima, sinabi nitong nakahanda siyang harapin ang mga naninira sa kanya. Aniya halata umano ang mga inconsistencies o yung hindi pagkakatugma-tugma ng mga nagiging pahayag ng mga itinuturing na testigo sa pagdinig ng Kamara. Bilang babae, nasasaktan din siya dahil sa pangungot siya sa kanyang pribado at personal na relasyon. Dagdag pa niya, walang sinumang babae ang nararapat na pagtaksilan o tratuhin ng walang respeto at dignidad sa mata ng publiko ng sinumang lalaking karelasyon o nakarelasyon niya. Samantala sa joint statement naman ng Liberal Party Senators na sina Senator Bam Aquino, Senator Franklin Drilon at Senator Kiko Pangilinan, sinabi nilang dapat respetuhin ng Kamara ang co-equality at interchamber courtesy ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Dapat anya ay dalhin nila ang issue sa Senado sa halip na maglabas ng show cause order sa isang senador. Binigyan din nila ang sinabi ni Senate President Aquilino Pimentel III na mabuti kung rerespetuhin nila ang interparliamentary courtesy.
If they want to respect that, well and good. If they don't want, okay lang din po. Wag lang sila magtampo kung it's the other way around. Sinabi rin ng Liberal Party senators na katulad na naobserbahan ng publiko, unparliamentary anya ang naging asal ng ilang miyembro ng House Committee on Justice. Wala rin anyang lugar sa Kongreso ang mga mapagkutsyang tanong na tila binibigyang katwiran ang isang act of domestic violence.